Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat nila Mr. and Mrs. Rico and Jenny Gamara para sa kanilang 25th wedding anniversary. Isama rin po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ng Regacho family, Panlake family, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Cascasan and family, Gillette Yupanco, Angela Ricafrente and family, Cervantes family, Rigodon family, Leonida Patrolia and family, Pilar Sita, Michelle Vargas, Mrs. Edita Tolentino at ng Gamara family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Jasmine Sebeldianim, Catalina Alba, Mardy Agdarap, Raquel Ricablanca, Lea Rose, Eduardo Salido, Ramon Aneles Lim, Raquel Crame, Emmanuel Beno, Emalyn Tamayo, Romeo Regacho Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Teddy Neil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaeno, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emelia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Eligio, Estelita, Ruth, Charles T., Mila Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon, Gerald James Raon, Raon family, Baliesero family, Erlinda Liwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Rowena Luna, Daniele Guenelas, Josephine De Guzman, Marcelino Basco, Telma Vitirbo, Hil Kalina, Leonora Villaruel, Violeta Manrisa, Zia Angela Cachedo, Annabeth Luce, Kyle De La Cruz, Ignacio Javier Vilma Arroyo, Marcelina Dayanan, Colin Eranista, Angelito San Gabriel Acompañado at Aurora Agudo. Natatanging kahilingan nila Francis and Philip Molina, Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Lydia Cascasan, Cecil Rigodon, Maria Teres Dizon, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, JC Salonga, Remedios Fajardo Sebeldia, Nelita Labong, John Mark Ramirez, Jasper J. Roda, Irma Ramirez, Maria Orquídea and Cian Samson, Cora Claudio, Cecilia Rigodon, Len Borromeo, Nicole Casamayor at Cecilia Rigodon. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo Angelina Pineda, Jubencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Don De Castro, Father Eric Santos, Tony Anlona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luis Ros Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio Sigueron, Wilfredo and Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Luis Pedriño, Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Remy Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jamie Garcia PC, Bishop Cirilo Armario Jr., Gary, Norma Indaya, Michael Rabino, Rosalie, Ernesto Banting, Hinara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Vismanos, Robert Milagros, Rodolfo Arnold Santos, Vicente, Salvador Algacer, Romulo Alberto, Martina and Ronald Herrera, Virginia Morente, Mirna, Renato, Pedro, Virginia Ortiz, Lilian Salaysay, Rinaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisanto Santos, J. Kendrick, Michael Rubia, Corazon, Andres Federico, Alejandro Lolita Lazaga, Rowena Eleuterio, Joseph Cesar Virginia, Jose Ferro, Alberto Tambong, Josefina Cachedo,
Luisito Adoracion, Romeo Catherine Lorenzo Sardia Jr., Norma Ibanez Lorenzo Bonayon, Marcelino Manapol, Rosario Salvador Artemio, Rodolfo Danilo, Beatriz, Romeo Enriquez, Sani Amancio Sr., Corazon Briasa, Hansel Delentar, Loida Reyes, Flaviana del Rosario, Adoracion Alfaro, at Laika Astor. Isama rin po natin sa ating panalangin ang mga kaluluwa na biktima ng sunog sa Carvajal Street, Binondo, Manila, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Lumuhod po ang lahat para sa Oratio Imperata. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito na tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad dulot ng kalikasan, gayon din na mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo, kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa pwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo, nagawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, aming mahal at na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglililalang na Espiritu Santo.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawa, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala na ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay sinasama natin sa ating misa ang pagsasariwa ng kanilang anibersaryo ng kasal, 25th anniversary, sina Mr. and Mrs. Rico and Jenny Gamarra. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawahan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya, mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawahan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti, iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain ni numan ng kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutan ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang mga marurunong, sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ni numan ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo. Si Pablo, si Apolos at si Pedro. Ang sanlibutan ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo. At kayo'y kay Kristo, at si Kristo na may sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Tayo pong lahat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Tumayo ang lahat. Hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa araw ng Huwebes ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. At patuloy po nating inaalala ang mga naapektuhan ng bagyong Enteng. At nawa sila po ay muling makabangon sa kanila pong mga kawalan, mga kabuhayan, bahay at maging ang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Sadya pong ang paalala sa atin ngayon, sa ating pong pagdiriwang, na iba ang karunungan ng Diyos sa karunungan ng tao. Sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, sinasabi dito na kung may nag-aakalang siya'y marunong, ayon sa sanlibutan ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Yung pamamaraan ng tao ay iba sa pamamaraan ng Diyos. So, marami sa atin ngayon, no, yung nag-aakala na dahil mayroong narating sa buhay, dahil mayroong mga tagumpay, kailangan binabantayan ng tao yung kanyang sarili. No? Kasi konting tagumpay, natututo tayong lumayo sa Diyos. Konting tagumpay, natututo tayong maggumawa at kumilos ayon sa gusto natin at hindi na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Dapat lagi tayong, kumbaga sinasabi na maging bukas tayo lagi sa kung paano at kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Gaya ng karanasan ni Pedro at ng mga alagad sa ating ebanghelyo ngayon, sila Simon o Pedro, sila po ay mga eksperto pagdating sa pangingisda. Buong buhay nila, pangingisda ang kanila pong alam gawin. Kaya sabi dito, no, magdamag silang nagpagod, wala silang nahuli.
kahit gaano sila kagaling, wala silang nahuli ni isa. So, imagine niyo po, no, yung kanilang pagod, yung kanila pong disappointment. Pero nung naging bukas sila sa pagsasabi o sa pagsunod sa sinasabi ni Jesus, nang sila po ay nuutusan na ihulog sa kabilang lambat, medyo nahirapan ng kaunti, nagduda ng kaunti, marahil, no? Kasi halimbawa, kung tayo po yung magaling sa anumang aspeto ng buhay, saan ka magaling? Sa propesyon, anuman ang propesyon mo, magaling na magaling ka. Kahit doktor, engineer. Minsan mayroong mga pangyayari na hindi natin talaga kontrolado. Kahit anong husay mo bilang doktor, hindi mo hawak ang buhay ng iyong pasyente. Kahit gaano pa kagaling ang isang pangulo, hindi mo mauutusan ang kalikasan na tumigil sa pagbuhos ng ulan. Pero sabi nga dito, no? Sabi ni Jesus, ihulog ninyo sa kabilang lambat. Ibig sabihin, no? Sinubukan na ni Pedro at ang kanyang mga kasama ang kanilang paraan. Ginawa nila ang lahat. Pero ngayon, ito naman ang sinasabi ng Diyos, ihulog nyo sa kabilang lambat. Ang kagandahan po, sinunod nila Pedro, ay hindi na nila ipinag-iitan. Ano bang alam mo, Jesus, sa pangingisda? Karpentero ka nga, di ba? Anak ka nga ng karpentero. Anong alam mo sa pangingisda? Pero nung sinunod nila, halos lumubog ang kanilang bangka. Sa dami ng biyaya, sa dami ng huli nila. So, marahil, no, ito yung sinasabi sa atin. Ginawa natin ang paraan, binigyan tayo ng pagkakataon, sige, gusto mo yung paraan mo, okay. Kung di talaga umuubra, hindi magiging kawalan yung sumubok ka ng ibang paraan. Lalo-lalo na, subukan mo na yung paraan ng Diyos na sinasabi sa iyo, malulutas ang problema natin. Hindi talaga umuubra, no, sa panahon ngayon, kahit anong husay, kahit anong talino, kahit anong mga doktoral ang mga ginagamit ng mga tao ngayon, hindi talaga umuubra yung paraan ng tao. Yung paraan ng pagpapataas ng mga kalye, hindi umuubra talaga. Bakit ini-insist natin lagi na pataasan ng kalye? Hindi nasusolve ang baha. Hindi masusolve na, sige, magkaroon tayong quarry, sige, magputol tayo. Hindi mo ubra. Ang sinasabi, ingatan ng kalikasan, pangalagaan ninyo ang kalikasan, palaguin ninyo ang kalikasan. Again, lagi tayo doon sa paraan natin. Ito, pag pinaputol natin ang puno, may kickback tayo, marami tayong pera dyan. Ito, nararanasan natin. Gusto pa nga natin kontrolin ang kalikasan. Pag gusto nating umulan, gagawa tayo ng mga artificial na ulan. Sige, para umulan. Pero hindi talaga eh. So hanggat hindi tayo bumabalik sa pagsunod sa plano ng Diyos sa buhay natin, at hanggat hindi natin sinusundan ang paraan ng Diyos, walang mangyayari sa buhay natin. Kung magmamatigas ka at ipipilit mo ang sarili mong gusto, ang sarili mong paraan, sige. Pero di ba po, binibigyan naman talaga tayo ng kalayaan ng Diyos. Sige, gawin niyo ang paraan ninyo. Kasi nga, sinasabi din naman, i-develop natin ang ating sariling galing. Pero tandaan mo, may mga pagkakataon na susubukin ka din kung hanggang saan ang pagsunod mo sa plano ng Diyos. Pwedeng mawala lahat ng pinagpaguran mo,
pwedeng hindi mag-succeed yung lahat ng mga effort mo para lamang makita din kung gaano ka katalino na sumunod sa plano ng Diyos. Amen? Noong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hali kayo, sumunod kayo sa akin." Tinatawag din niya tayo sa kanyang halimbawa ng pananalangin upang ibahagi ang pananalangin sa iba. Maging mapagbigay tayo sa ganoong pananalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng tinawag upang mamalakayan ng tao, naway magkaroon ng tapang at tiyaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mangingisda at ang lahat na nagtatrabaho sa karagatan, naway tumanggap ng maraming ani ng nag-uumapaw na yaman ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kailangan para sa ating mga pamilya, ganun din para sa mga nanonood sa online. Kasama din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Nahawit ko lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahando sa iyo buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob naming madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tinatawagan ko po si Jenny at Rico na tumayo po sa harapan para po sa kanilang pagsasariwa ng kanilang kasal 25th anniversary. Muli po ninyong sariwain ang inyong pinagtipan nung kayo po ay mag-isang dibdib. Jenny, harap po sa isa't isa. Jenny, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Rico na naririto ngayon, alinsunod sa batas at mga lituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Tingin po sa isa't isa. Hawak kamay. Buong puso ba ang pagkakalob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Padre. Tingin po sa kanya. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang asawa? Opo, Padre. Rico, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Jenny na naririto ngayon, alinsunod sa batas at mga lituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso pa ba ang pagkakalob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Padre. Buong puso mo pa ba siyang tinatanggap bilang may bahay? Opo, Padre. Ngayon, sabihin niyo ito ng sabay. Lapit po. Lapit. Lapit daw. O Panginoon, kami po ay inyong loobin Kahit sa na magkaisa ng kalooban at damdamin. Ngayon at sa kagihanwahan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, itinaas mo at binigyang dangal ang buklod ng pag-iisang dibdib at ginawan sakramento ng pagkakaisa ng iyong anak sa simbahang kanyang kabiyak. Pagkalooban mo, sina Rico at Jenny, na pinagbuklod mo sa pag-iisang dibdib. Sila ay nangangailangan ng iyong tulong at ng kalinga ng Birhen Maria. Idinadalangin namin na sa hirap at ginhawa ay manatili silang nagmamahalan sa isa't isa. Magkaisa sana ang kanilang mga puso sa buklod ng kapayapaan sa kanilang pagpupunyagi. Maranasan nawa nila ang galak ng iyong pagtulong. Sa kanilang kagalakan, matanto nawa nila na ang lahat ay mula sa iyo at ikaw ang kaganapan ng lahat. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Congratulations po. Maaari nyo na pong pagsaluhan muli ang alalahanin ang tamis ng unang halik. Happy 25th anniversary po sa inyo. Kayo po ay inaanyayahan, mayroon po silang konting salo-salo. Maaari po kayong magstay at makisaya, makipagdiwang sa kay Rico at Jenny. Congratulations po. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good Maganda. morning.
pahayag, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, umayon at ipahayag, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.